pugon. Diba? Kanina nandun ako sa labas, sabi ko, grabe kainit. Alam ko, hindi masyadong conducive ang mga pangyayari dito, no? Medyo mainit, etc. Pero, kamusta? Gutom na ba kayo? Medyo mahaba yung training natin today. Kaya pa po ba? Okay, kasi warning, medyo, I will do my best na talagang paikliin. Mahaba kasi yung module na to. Oh, no? Kinabahan sila. Mahaba. Pero I'll do my best na, alam mo yun, ipaikli, etc. Although sobrang maganda yung content nito, medyo mahaba lang, okay? Pero kaya hopefully, kayanin po natin ninyo, kaya ng mga powers, medyo mainit lang. So kung may mga paypay dyan, fan, etc., ilabas na, magugutom na ba, ewan ko, hindi ko alam nangyayari. Pero, syempre ang goal nating lahat is matuto. Yes. Diba? Ang goal natin, kahit na-challenge yung medyo nagugutom at naiinitan, ang importante, uuwi tayong lahat na talagang busog yung learning natin today. Okay? So, gagawin natin yung best. So, kamusta po ang first module, Mentor Daisy? Diba? Sobra. Sino dito ang talagang hindi na mahihirapan sa kanyang auto-order? Diba? Yan, napaka-basic. Sabi ko, grabe kung yung auto-order, hindi ka mahihirapan. Alam mo yun? Alam mo na darating at darating din yung breakthrough mo sa'yo sana. Basta hindi ka lang titigil. Okay? Ayan. So, nandito, pwede akong buwaba. Ayan. Hindi, o kaya dito. Maliit ako, hindi ako makita. Okay, dito lang po siguro. Okay lang naman po. Ayan, dito lang ako. Ayan, dito na lang po ako. Ayan, para hindi na kayo mahirapan. O yan, so first, puntahan natin, kung kanina, diniscuss natin yung auto-order ninyo, hindi, alam mo yun, hindi ka na matcha-challenge, i-retain, di ba? Walang problema. Ngayon, focus natin yung business. Kasi aminin natin, hindi naman lahat tayo 100% decided na mag-all-in sa'yo sana. Wag niyo ang ma-misinterpret kasi iba isipin all-in, wow, pinag-resign. Hindi ko kayo pinag-resign, okay? Kaya kung may mga trabaho, tuloy lang. Pag sinabing all-in, buo yung loob gawin yung business. Diba? Hindi naman porke full-time buo yung loob. Minsan pulling time lang din Diba? It's nasa quality ng output mo na ginagawa mo sa business. So, ang goal natin is regardless of kung ano yung state mo ngayon, nandun ka ba sa hindi sigurado, nandun ka ba sa gusto mong subukan pa lang, bagong member ka, hindi ka pa sure kung kaya mo yung negosyo, etc. Ang goal natin, hopefully after this session, mas maging buo yung loob mo na gawin ang negosyo. Okay? Yan. Okay. So, reality check. Kasi negosyo to. Okay? Agree naman po ba lahat? Aware lahat din sa business. Pero, hindi naman lahat convinced na kailangan nating mag-business. Iba-iba kasing state ng buhay. Minsan, okay naman ako, hindi naman kami nagugutom. Okay naman ang sahod. Tama? Okay naman, okay, nakaka-survive naman kami. Ang importante, nag-move naman yung buhay namin, etc. Kailangan ko ba talagang paghirapan yung negosyo? Kailangan ba? Kasi, aminin natin, hindi naman walk in the park ang business ng Yusana. May mga challenges, although the rewards worth it talaga, pero hindi ko masasabing walk in the park siya. It really depends sa inyo, sa level of skills, sa level of mindset, etc. Diba? Pero reality check, hindi marami pa ring tao kailangan. Okay? Dito sa room na to, hindi ko alam kung ano yung current mong state. Okay ka na ba? Hindi ka okay sa financial situation? Regardless, diba? Hindi ka decided gawin, feeling mo hindi mo kaya, etc. Ako lang gusto ko sabihin sa inyo, napakaraming tao kailangan. Kaya hindi tayo mauubusan ng taong pwedeng prospekin. Kasi sobrang kailangan. Bakit? Ano ba ang actual reality na nangyayari sa buhay? Sa Pilipinas, okay? Pilipinas na lang muna yung pag-usapan natin. Unang-una, may global recession. Di lang Pilipinas, kundi buong mundo nahihirapan sa challenge sa financially. Tama? Okay? Pag sinabing recession, anong pumapasok sa isip nyo? Di ba? May slowing down na economy, medyo bumabagal yung mga movement ng mga economy. So meaning less income or less pera, di ba? Na pumapasok sa lahat ng tao. Next, inflation. Ano po ibig sabihin ng inflation? Pagtaas ng presyo ng bilihin, mga basic commodities, di ba?
So, ibig sabihin, tumataas ang presyo, yung purchase power ng pera mo, kumukonti. So, yung dating 1,000 pesos pag nag-grocery ka, cart pa yun. Sino nakapansin na naging cart na? Tapos ngayon, hawak mo na lang. Di ba? Ba't ganun? Hawak ko lang, tapos 1,000 na pagka-check out. Ibig sabihin, yung purchase power kumonti. Pero yung sahod mo ba sumasabay? Hindi. Ang bilis ng pagtaas, pero yung bilis ng pag-increase ng sahod natin, hindi ganun sumasabay ang level. Hindi pantay. So what will happen? Nagkakaroon ka ng decrease lifestyle, decrease quality of life. Mag-a-adjust ka eh. Kung ano lang yung kaya, ano yung kasya, mag-a-adjust ka. Pero ang tanong, hanggang kailan yung pag-a-adjust? Paano pag sumobrang liit na? Diba? Which is, yan yung reality ng karamihan. Ngayon, minsan okay. Pero you'll never know if you're not prepared. Sakto naman eh, okay naman yung buhay ko. Pero nagpe-prepare ka ba? Kasi you will never know what will happen. Parang yung pandemic, di naman natin alam lahat na nagka-pandemic eh. Ang daming stable ang income, pero during the pandemic, biglang naligwak. Tama po? Marami po bang nakarealize yung pandemic na, ay, kailangan ko palang talaga ng extra or nagdagdag or more income sources? Or kailangan ko ng more savings, sana nakapag-save pa ako na mas marami. Tama? Okay. Next, financial mismanagement. Aminin natin, pag lumalaki ang income, tumataas ang lifestyle agad. Diba? Okay naman ako maganda naman income ko sa trabaho or sa negosyo ko, ba't kailangan ko pa ng dagdag-dayo sana? Actually, di ko na kailangan yan. So, yun nga lang, pag lumalaki ang income mo or magandang income mo, minsan tumataas din yung lifestyle mo. Etong tanong, hindi mo naman masabi kung kailan may mangyayari. Who will know na kailan na naman yung next na pandemic? Paano pag biglang may nangyari, nagkasakit ka, nawalan ka ng income source, hindi mo masustain? Tama? O kaya, tumaas masyado yung lifestyle mo, di ba? Boy sagad. Yun nga yung tawag namin dun eh. Di ba? Ang laki ng income, pero nilakihan mo rin ng expenses. Boy sagad. Di ba? Ay, kuha ka ko, ay, hulugan tayo, investment, kabilaan. O, di ba? Kondo, lahat na ng flyer na nadaanan mo sa mall. Pinatos mo. Bakit? 15,000 per month lang naman. O, kasi nag-pile up, sobrang dami. Tapos medyo nahirapan ka, nabawasan ang income mo, wala ka ng pambayad ng mga expenses mo. Financial mismanagement. Di ba? O kaya naman, di ba, ay, hindi ko pa nararanasan sa buhay ko. Dati masarap ang kinakain o araw-araw, eat out. Wala namang masama doon, pero kung hindi mo manage, hindi mo tinatrack ang budget mo, magugulat ka, ba't wala natira? Malaki ang income ko, pero wala din natitira sa akin. Financial mismanagement. Yan ang isa sa reason kung bakit minsan kahit kumikita ka ng malaki, hindi mo nararamdaman. Meron pa, iba, laki ng kita, kaso lang boy sagad. Nangyari? Burnout. Di ba? Ba't ganun laki ng kita ko, pero di ko maramdaman kasi puro bayad. Tama ba? Financial mismanagement. Next, debts. Patay tayo dyan. Ito, spending yung hindi pa realized na pera. Diba? Kaso lang, yan nga minsan mahirap eh. Credit card, minsan pag dumating, ang dami, sunod-sunod. Aray, may napaaray dito, may nakita. Parang dama. Sino dito yon gano'n? Nag-isa mula sa isa, hanggang dumami, nang dumami. Diba? Okay, parang feeling mo, cash mo yon. Hindi eh. Tama po ba? So, hayaan mo na. Ano lang naman eh. Baka naman pwede ko itong bilhin. Bakit? 12 months to pay. Ang liit lang naman. Yun nga lang, pag dumami yan, hindi lang yan maliit. Ano pa? Paano kung may mangyari na naman sa'yo at hindi ka kumita ng malaki? Tapos wala kang pambayad. Di nag-iipon-ipon yung debts. Kaya minsan pag wala ka pang, hindi mo pa kayang i-manage, wag na lang muna eh, no? Next, distraction. Ano yung distraction? May side hustle ka na nga eh. Nasa sana ka na. Yun nga lang, distracted ka sa maraming bagay. Hindi ka makahataw. Hindi tuloy ma-achieve ang income goal. Ano yung mga distraction? Minsan, apply, kamusta? Ginagawa mo? Nagpo-prospect po, pero gumaganon ka lang sa TikTok. Doom scrolling. Sino dito yung doom scrolling? Yan yung ganun lang ng ganun, tapos 3 hours na. Tapos walang nangyaring productivity. Doom scrolling, di ba?
Kasi may social media. Alam mo dati, iniisip ko ng 2011, nag-start kami sa Yusana. Bakit grabe yung hataw-hatawan dati? Sobrang grabe. Kasi bago ka mag-prospect, di ba, mag-Facebook, talagang magla-laptop pa. Walang connectivity yan sa mga cellphone dati. Hindi ko maalala nagpo-prospect ako sa cellphone noon, mga time na yon. Laptop talaga. Kaya talagang mas focus. Ngayon, ang daming distraction. Di ba? Grabe, no? Ang daming, sa cellphone mo, hindi na nga lang isa, ang daming mong apps. Hindi mo na alam kung ano unahin mo buksan sa mga apps mo. Parang lahat gusto mo tingnan eh, alam mo yon. Tapos nagulat ka, naku, dapat nauusap ako ng 10 ngayon ha. Bakit wala na? Bakit bedtime na ulit? Bakit kasi doom scrolling, di ba? Pero ito lang yan, that's reality. Yun na yung mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi na tayo babalik sa 2011. Ang pinag-uusapan na lang, how do you manage it? Na ganito na yung buhay ngayon. Tama? Distraction. So meaning, may income source ka sana, kaso lang hindi mo na maximize dahil nga distracted ka sa maraming bagay. Aside sa social media, distracted sa dami ng offer na kung ano-ano sa gilid-gilid. Di ba? Ang dami, may napatama dun eh. Yusana na eh, nandun na sa pinakamaganda eh. Kaso lang may nag-message ng click lang daw. Yan na naman. I-try ko kaya to, click lang daw. Di ba? Uy, dito tayo, copy lang daw. Uy, copy lang daw. Wala ka sinabi. Kapatid, the grass is always greener kung saan mo winawater. Kaysa ka pumunta. Minsan kasi pag hindi, nahihirapan ka, nahanap ka na naman ng iba, nahihirapan ka, hanap ka ng iba, natapos ang 10 years, walang nagwagi. Kasi talon ka ng talon. Diba? Kung anong tinutukan mo, yan ang lalago. Kaya kung gusto mong lumago ang Yusana business mo, tutukan mo. Huwag ka munang nagde-distract kung saan-saan at tumitingin sa iba. O, diba? Parang maraming grabe guys, first slide pa lang tayo. Alam niyo ba, 50 slides to. Alam niyo ba, 50 slides? O, di ba? Ano pa? Single income source. Common yan. Single income source. Bakit? You'll never know what will happen. Kailan ba ang next crisis? Kailan ba next na kung ano mga mangyayari? Kung hindi ka ready, magsisisi ka pag wala na. Habang maganda ang buhay, gawin mo yung best mo ngayon. Tama. Kailan ka maghahanap kung kailan desperado ka na? Dapat dati pa ako nag-Yusana eh. Tingnan mo, na-lay off ako. Tapos, di ba? Ngayon na, habang walang nangyayari. Be ready. Alam natin, sa dami nangyayari sa buhay natin, single income source, hindi talaga yan agad winner. Hindi enough yan as of the moment. Kaya kailangan, since nandito na tayo, di ba, may opportunity. So ito, yung pinakita ko sa inyo, this is the reality ng maraming tao, hindi lang sa room na to, kundi sa labas. Kaya hindi tayo mauubusan ng prospects. Sobrang daming kailangan ng side hustle. Dahil lahat naman ng tao ganito eh. Ilan lang naman ang financially literate talaga. Aminin nyo, ilang percentage lang yan, konti lang yan. Nagagets nyo? Di ba? Digit po ba? Tama? Inflation rate, eto. Huwag kayong mag-alala, hindi mawawalang inflation. Tuloy-tuloy po. Di ba? Kahit alam natin, meaning, why am I saying this? Kahit, aalis na lang ako sa Pilipinas, lipat ako sa ibang bansa. Sometimes medyo mag-iba yung quality of life, pero kahit saan ka pumunta, may inflation din talaga kahit saan. Di ba? Hindi mo maiiwasan, tataas lahat. Tanong, sasabay ka ba or victim mindset ka na lang forever? Di ba? So, bakit ko pinakita tong slide na to? Hindi maiiwasan, pero project na nga eh. Di ba? Tataas talaga lahat. Hindi ka hahabol. So, it's up to you. Are you going to do something about it? Kahit sa ka pumunta, hindi mo malalagpasan to. Kaya nga, habang may chance pa, this is the best time to do it. Tama? Kasi hindi na maiiwasan to. Magmamahal talaga ang bilhin, yung sahod mo hindi naman sasabay. Lahat, nandyan po talaga yan. Okay? Ito, example lang. In-example ko lang. Hindi ito updated. I think 2023 data. Paano ko nasabi? Mean median salary ng Pilipinas, mean median salary 48,000, pero tingnan nyo yung cost of commodity. Diba? UK, for example, mean median salary 138,000, pero tingnan mo yung cost ng commodity. Mas mahal pa nga tayo ng konti. So, what does it mean? Yung quality of lifestyle, iba talaga. Kasi mas malakas taas ang median salary, pero mas yung bilihin medyo pantay at medyo mas onti pa. Tayo, ang mahal ng bilihin, pero yung salary ang liit.
So the question is, di ba, okay lang ba sa atin na ganito lang yung quality of lifestyle natin? Or pwede bang mas ma-experience natin yung better lifestyle? Meron, pwede. Kasi lalo na nasa sana tayo, we have opportunity. Hindi siya na walang paraan. May paraan. Gagawin mo na lang talaga. Di ba? Gagawin mo na lang talaga. O, sino may anak? Taas ang kamay. O, yung iba. Zygote pa daw, o, di ba? O, diba? Spermatozoa pa. Oocytes. Di ba? Oocyte pa lang, o ba? Hindi pa po naging na-achieve. O, di ba? Regardless pa, oocyte pa lang yan, spermatozoa pa lang yan, di ba? Fertilized egg pa lang ba yan, or what? Or may anak ka, whatever. Ito po, example. Medyo luma tong data, 2019. 2019, kung zero ang anak mo, zero age, kakapanganak lang, 220,000 na per SEM ang DLSU TriSEM. 2019. Ngayon, 2024 na. So, nagtaas na yan dito. Eto ha, sino dito may anak ng college na? O yan, may mga nag-college na. May mga nakatapos na. Anak, taas nakatapos. Totoo ba? May inflation talaga ang tuition fee? Yes. Legit. Tinanong ko din niya sa lahat ng mga magulang na nakatapos na yung anak, etc. Ang projection ng tuition fee, nasa 12% ang inflation. Although, minsan may year naman na hindi talaga nila sinasagad sa 12, pero naglalaro sa bandang 8 to 10. Ganun talaga. Kanina, pinag-usapan natin, inflation ng commodities, mga 3 to 4%. Meaning, kung yung presyo ngayon, dagdagan mo ng 4%, yun yung next year. Pag tuition fee tsaka hospital, nasa 8 to 10, up to 12. Ang pagtaas, imagine, compounding. Every year, tumataas ng ganun. Compounded. Tama? Tingnan nyo kung ang anak mo ay 0 years old noong 2019, pagdating ng 2037, 18 na siya, college na siya. Kung i-compound mo ng 12% per annum, ang tuition fee, 1.7 million na ang Lasal. By 2037. O, yung mga oocyte pa lang dyan, good luck. Kasi ito, 3 years na to. So, kung 2019 yung anak mo, ngayon 5 na yan, di ba? So, ngayon, kung oocyte pa yan, imagine, by 2040, how much is the tuition fee? Nagigets nyo? Tingnan nyo 1.7 million ang tuition. Nakalagay dito, the cost of tuition fee for 4-year course, 6.8 million, bago siya makatapos. 6.8 million, 4 years. O meron naman po tayong mga state U. O sige, kahit state U pa tingnan nyo. Million pa rin. Di ba? Million pa rin, kahit state U, whatever. Bakit? Alam ba natin kung makakapasa sila? Hindi naman natin alam pa yun Di ba? Di ba, mapupush mo ba yun? Hindi Di ba? Anak, pag hindi ka napasok sa state U, pasensyahan na lang tayo. Kasi yan lang ang budget natin. Di ba? Kung sana kung talagang matalino agad, paano kung hindi? Di ba? Yun yung sinasabi ko. You'll never know. Pero tayo as parents, di ba, lagi kong sinasabi to kahit sa income booster seminar, lagi kong sinasabi to. Nandito sila sa mundo, hindi naman nila gusto, ikaw nagdesisyon. Nadalin yan dito. Nananahimik yung mga oocyte mo dyan? Naging baby. Di ba? Sinong may kagustuhan yan? Di ba? So, sabihin, we have to do this responsibility to bring them. Kasi nagdesisyon ka Di ba? Nananahimik sila dyan Hindi naman yan aalis dyan kung hindi dinesisyonan. That be ready. Di ba? If we're planning to have a family or do this in the future. So with the rate we're going right now, with your income right now, the cash flow na pumapasok sa'yo right now, do you think this will suffice ano yung pwede mangyari in the future? Kaya I'm really telling people, napaka-importante nung side hustle, napaka-importante gawin yung sana business kahit feeling mo hindi mo kailangan. Di ba? Kasi in reality, kailangan talaga. Financial state of most Filipinos, dadagdagan, lang natin, papasadahan ko lang. Nakalagay dito monthly income, average monthly income for a worker, di ba? 15,000. Meaning, maliit ang kita, hindi totoo, wala kang prospect.
Hindi totoong hindi mo kaya, hindi totoong wala nang magyuyusana, hindi totoo yan. Dahil as long as may taong gustong kumita ng extra, may prospect tayo. Hindi mauubos yan. Tingin nyo ba sa Pilipinas may taong gustong yumaman? May tao bang gustong maging successful? Kaya paano ka, hindi totoo na mauubos? Pag nahihirapan tayo, ang narrative sa utak natin, wala na. Pero in fact, ilang milyon to. Napakarami. Diba? Next, inequality. The top 10 earners in the Philippines account for 40% of the country's income. Top 10% lang, 40% na ng income ng buong bansa yun. Kamusta yung iba? Sabihin, mas marami yung nasa poverty. Tama? Maliit lang yung number of wealthy, pero malaki yung number ng masses. So, there are still people na gustong magbago yung buhay. At hanggat may ganun, may pwede tayong kausapin. Diba? Meron tayong pwedeng bigyan ng opportunity sa sana. Poverty rate is expected to increase. Tama? In the Philippines, it's currently around 23%. So, isabihin, maraming ang mas nasa masa. Maraming taong gusto ng kumita. Personal debt, number of Filipinos living in debt is expected to increase. Marami daw, hindi man poverty, pero maraming utang. Di ba? Hindi naman kailangan mahirap eh. Paano kung gustong makaalis sa utang? Pwede bang extra income para makaalis sa utang? Yes, there always opportunity. Kasi kung ano yung iniisip mo, yun na makikita mo. Pag feeling mo wala, wala talaga. Pero pag may abundance mindset, meron ka talagang makikita. Tama? Ang dami. Next, income gap. The income gap between the rich and the poor is already one of the widest daw tayo sa Southeast Asia. Sobrang yaman or sobrang hirap, dalawa lang pagpipilian. Dulo-dulo lang. Di ba? Anyari, dulo, ganun talaga. Di ba? Kaya meaning, meron at meron talaga. Okay? Now, if we think right now, ikaw, hindi ko kasi alam yung mga situation ng lahat eh. Hindi ko matatanong isa-isa. But do you think you need more income? Yes! Oh, may malalakas sa sagot dito. Parang, grabe yung ano na. Do you think kailangan mong mas magpalaki ng income? Yes! Hindi ka nahihirapan ngayon pero gusto mo prepare sa future? Yes! May mga utang ka? Yes! Hindi ka satisfied with the quality of your life na meron? Yes! Nararamdaman mong may mas magandang buhay pang pwedeng maranasan? Yes! Now, kung sa tingin mo kailangan mo ng more income, ito ang paraan to produce income. Di ba? May 4 ways tayo how to produce income. First, employment. The next, self-employed, 4 quadrants yan. Business and investment. Investor, di ba? Now, alam nyo po ba, ang quadrant na to, 95% ng populasyon ng mundo nandito sa quadrant na yan. Pero only 5% ng wealth ang nandyan. 95% ng pera ay nandito sa quadrant na to. Negosyante at investor. But only 5% of people ang gustong pumasok sa quadrant na to. Kaya anong key? If you want more cash flow, you want more, di ba, income for you, you have to shift from this quadrant papunta dito. Pero itong quadrant na kasi to business and investor. Ang investor, medyo dulong biyahe pa yan. Before you become an investor, kailangan mataas talaga ang cash flow mo. Wala kang debts, di ba? Ready ang mga funds mo, emergency funds, etc. So ano ang best entry natin? Ito, business. Di ba? The best entry is business to increase your income. Pwede naman mag-another job, pero medyo patay ka ng konti nun. Di ba? Mag-work ka ng 8 hours, another 8 hours, 16 hours, o di ba? Pwedeng kumita, pero pag siningil ka ng katawan mo, bawi lahat ng kinita mo sa hospital bill. Di ba? Pero kung nasa negosyo ka, hawak mo oras mo, hawak mo ang time mo, lahat kaya mong gawin with the bigger income potential. Di ba? Kaya business is the key. Ang good news sa atin, ang dami negosyo. So anong negosyo? Ito lang yan. Sinasabi ko bang yusana lang? Hindi. May mga ibang negosyo na kumikita din. Yes, of course. Pero ano ba ang general rule? The general rule, syempre, the higher the risk, the higher the reward. The more rewarding or the more income potential of a business, mas malaki ang capitalization. Pero tandaan nyo, malaki ang kapital, malaki pwedeng kitain, traditional. Pero tanong, porke ba malaki ang kapital, walang risk? Hindi. The higher the risk, the higher the reward. Pag sinabing risk, dalawa lang yan.
win or lose. Pwede ka matalo? Yes. Risk nga eh. So, kung nag-traditional ka o nagkapital ka ng negosyo, dapat tanggap mo sa sarili mo. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. The question is, can you afford to lose? Kung yun lang ang meron ka. So, it's really hard, agad-agad na sumugal sa big, alam mo yun, malalaking capitalization na ganito, lalo na if you're starting. Kaya guys, ito, to be honest ha, yung USANA opportunity, di ba? Network marketing, health and wellness, ito ang napakagandang entry point. If you want to move from one quadrant to another, hindi ko sinasabi ito dahil nasa USANA training tayo. Siyempre, sinasabi mo yan, sa USANA training tayo. Hindi, I'm saying this as experience sa how many years. Di ba? Bakit? Tingnan nyo, network marketing, di ba? Tapos USANA, napakaliit ng risk. Maliit ang capitalization. Tanong, maliit ba ang risk? Ano bang risk mo pag sumali ka? Pag sumali ka sa USANA, anong risk? Yung package. Bakit mo ni-risk yung package? Magkano ba yung package? Di ba? Diba? 52,500 points, for example. Kung nag-1 BC ka pa, 2 BC. May 2 BC. Kung nag-1 BC ka pa, mas maliit pa. Di ba? Sabi natin 20 na lang, 20,000. So, ano yung ni-risk mo? 20,000. So, meaning, pag hindi ka nagtagumpay sa USANA, talo mo ba ang 20,000? Parang ganun? Hindi eh. Kasi wala kang talo. Bakit? Yung 20,000 may products. Ang worst case, nilaklak mo. Pag nilaklak mo, yung cells mo lumigaya. Talo ba yun? Hindi. Naging healthy ka. Humaba ang buhay mo ng bahagya. So, bakit ka magiging loose? So, alam mo yun, walang loose. Yun talaga ang nakita ko sa USANA business. Ibig sabihin, ito talagang negosyo na walang talo kahit saan ka pumunta, Angle. Kasi the worst case na grabe yung worst, no? Yung worst maging healthy ka. Wow, worst na pala yun. Ito, share ko lang. Yung iba po na-discourage. Bakit? Iti-take daw sila ng product pero nagkasakit pa rin sila. Bakit? Sinabi ba, immortal ka na pag nag-USANA ka? Ito lang, bakit po ako nag-USANA pero yung nanay ko nagkaroon ng ganitong sakit, etc. Guys, pag tinake mo ang product, you'll never know ano ang ginagawa sa loob ng cells mo. Cellular yan eh. Kita mo ba kung anong nangyari sa cell mo? Hindi eh. What if mas worse pa dapat pero na-prolong pa ang buhay? Dapat matagal nang lumabas ang simptomas, pero dahil uminom ka, humaba pa. Paano kung light lang dahil nga nag-USANA? You'll never know. Hindi naman sinabing hindi ka magkakasakit eh. Kasi hindi lang naman supplement, ang daming factors. Exercise, diet, yung kinakain, pollution, di ba? Environment, lahat yan. Kawawa USANA, bugbog na bugbog. Kumain ka na USANA, pero sa damakmak na fast food din naman yung pinambangga mo sa loob. Patay! Hirap na hirap ang self-essential sa'yo. Maawa ka naman. Di ba? Maawa ka naman. Hirap na hirap. So, ibig sabihin, ang point is, may nangyari. Cellular. May nangyari, cellular, di ba? It's either tutulungan mo or whatever, pero humabang buhay mo, di ba? Na-delay ang disease or whatever. So, the worst can happen to you is, iinumin mo. Healthy ka. Hindi talo eh. Panalo ka pa rin. Diba? Pero ito lang yan. Why are we always thinking of the worst case? What if best case yung mangyari sa'yo? Diba? Pag sumali ka sa USANA, naging best case ka. Ano ba yung best case? Diba? Oh. So, meaning, sabi nga natin, ano ba ang traditional mindset? The higher the risk, the higher the reward. The bigger the capital, the bigger the income potential. Pero sa USANA, low risk, high reward. Ano pa? Lower capitalization, high income potential. Ano pang hahanapin mo? So if you are starting, hindi ka from employee, mag-shift ka ng negosyo, ang mindset dapat sabay. Dito lahat makukuha mo, training, libre. Di ba? May bayad ba to? Hindi ko alam. May bayad ba? So, libre, may t-shirt ka pa. Ay, ikaw na nga natuto, may t-shirt ka pa. Dapat ikaw magbigay t-shirt sa amin. Di ba? Di ba, nagagets nyo? Yung knowledge mo dito, hindi lang pang USANA to. Kahit anong negosyo, ganito din. Entrepreneurial mindset to eh. Ako, ang dami kong downline na hindi nag-USANA, hindi nagtuloy sa business, nag-use na lang. Ngayon, nagka-traditional sila. Alam mo, mentor, yung mga alam ko sa negosyo, natutunan ko pa sa NDO mo. Uy, grabe! Diba? Malala, di ba? Sabihin lahat yan. So, if you are starting to learn, you're starting out, di ba? Ito yung magandang starting point.
Now, paano ko nasabing USANA opportunity is good starting point? Bakit? First, network marketing and health. Network marketing industry tayo and health. Okay, unahin natin. Sa network marketing industry, di ba ang stigma, ay wala na yan. Laos na yan. Di na uso yan. Ang uso ngayon, iba na online-online na lang. Hindi na uso yung mga network marketing, ganyan. Panis na yan dati pa. Akala mo lang laos, yun nagsabi. Feeling mo lang yun. Pero yung feeling mo, iba yung sinasabi ng data. Tama. Yung data studies. Tama? Ano ba ang sabi sa data? Ito, sources nito is world, ito yung mga studies na ginawa ng DSA, etc., etc. The global market size expected to reach 12.9 trillion by 2031. Diba? Up from 4.7 trillion in 2021. Compounded annual growth daw ng network marketing is 10.9% per annum. Kung laos, kumukonti, decline. Pero dahil hindi nga laos, growing siya, meaning palaki. Tama. So kung ang industry na to pala, feeling mo laos, may iwan ka kasi hindi mo gagawin eh. Pero in reality, maraming sumasali at lumalaki siya. Darating yung panahon, makita mo maraming nag-succeed, ikaw hindi mo tinuloy at nagsisisi ka. Kasi feeling mo nga wala. So if you are thinking, mahirap na to, hindi na maganda mag-MLM, hindi na uso. Mali ka. Kasi sa data, sinasabi, it will grow more. Sa data. Okay? The network marketing industry. Ngayon, regional growth, Asia Pacific is expected to be the fastest growing region with 12.9%. So meaning, tumataas pa yung Asia Pacific. Di ba? Mas grabe sa supplementation sa Asia Pacific eh. Product category, kasi maraming MLM, hindi naman lahat supplementation. Product category, dietary supplements is the largest in health and wellness. 32% of market by 2025, personal care 20%, functional foods, beverage 18%, weight management 40%. Meaning, yung health and wellness, sobrang, yan ang industry na hindi lalaos. Alam mo bakit? Buhay yan eh. Mawala na lahat except buhay mo. Tama? Kasi pag patay na tayo, wala nang silbi. Di ba? So meaning, kahit gaano kayaman, anyone na sobrang yaman will give up their wealth to regain their health back. Yes. Pag nasa deathbed na yan. Yes. Tama ba? Ako, I'm a nurse, di ba? Galing ako Makati Med before. I saw a lot of rich patients, talagang mayaman. Grabe, wala nang silbi ang milyones mo pag nakaratay ka. Correct. It doesn't matter. Ang gusto mo na lang ma-regain yung health, wala na iba. Di ba, pag healthy ka, gusto mo lang kung ano-anong gawin. You take for granted yung health natin eh. Pero pag yan yung nawala, grabe. Wala nang nagmamati iba kundi yan ang bumalik. Kaya yung health and wellness, hindi malalaos yan. Life yan eh. Di ba, minsan yung mga beauty, di ba, trends pa yan, whatever, ang dami. Kung anong nangyayari ngayon. Trends yan. Pero yung health ba is trend? Hindi eh. It's forever. After the pandemic, di ba mas lalong na-realize ng tao, ay kailangan pala talaga ang life. Di ba mas lalong na na-realize, dapat pala healthy-healthyhan tayo. Di ba kaya nag-uso-uso yung mga healthy-healthyhan noon after the pandemic? Kasi they will realize. Kaya yung health and wellness will never go out of the trend. Yes. It's not trend. Talagang part siya ng normal na buhay talaga ng tao. Now, ang good news is, sa health industry, pinakamalaki ang supplements. Versus sa beauty, di ba? Versus sa weight management, etc. Tayo lahat meron eh. May supplement, may beauty, may wealth management. Kuha mo lahat yan eh. Sa'yo sana. 32%. So meaning, ang ganda ng industry, ang ganda ng product category, best company pa. Ano na? Wala ka nang hahanapin. Di ba? Okay? Next, success rate. Sabi, nako, yung taas lang naman yung yumayaman dyan eh. Yung nauna lang naman yung yumayaman dyan eh. Ano bang sabi sa data? Feeling mo lang yun. Pero ano bang sabi ng data? Ang sabi ng data, the survey of US Direct Selling Industry Association, network marketing is projected to have an average success of rate of 60%. Meaning mataas yun. Imagine, in a company sa USANA dito, tingnan nyo yung top 10 sa labas. Magkano ba monthly income nila? Di ba? Saan ka nakita ng company ganun karami yung ganun kalaking income? Sobrang konti lang. Gets nyo? Bakit ganun? Marami yung kakilala, di naman nagtagumpay dyan eh. Di ba? Yan na naman yung mga ano mo sa utak mo. Mga paniki na gumaganon-ganon sa utak mo. Di ba? Ganda niyan. Hindi eh. Di ba? Minsan, ang dami mong boses eh, no? Ang daming boses eh. Kaya hindi ka makago kasi dami yung boses eh. Sabi, bakit ganun? Yung ito, hindi naman nagtagumpay. Yung kakilala ko, ganyan. Ito lang yan. Ito ang masabi ko sa inyo. Yung mga taong nagseryoso at binigay yung best, lahat naging successful. Yung hindi nag-succeed,
Kasi hindi naman nila ginawa yung best nila eh. Why will you become successful in something na hindi mo nga ginawa yung best mo? Why will you expect success sa lugar na wala ka nga ginawang best mo dyan? Kahit sang industry ka pa dalhin, kung hindi mo ginawa yung best mo, wala rin success. Diba? In this industry, yung mga kakilala ko na, at nakita natin, that really gave their best, talagang na-achieve nila yung best income potential nila. Ba't ako po ang tagal-tagal? Ayan na naman, may gumagano na naman sa'yo. Ba't ako po ang tagal ko na hindi ko pa rin na-achieve? Tanong, binigay mo na ba ang 100% mo? Diba? Alam mo sa sarili mo, hindi pa yan. Meron at meron ka pang kayang ibuga. Tama po ba? Taas ang kamay dito. Masasabi niya sa akin, binigay ko ng 100%. Taas po yung kamay. Parang si Taguro. Sino yung, alam na yung edad, no? Ghost Fighter era, di ba? OMG. Yung mga Gen Z, di makakanilate, di ba? Mga Gen X at Millennial, di ba? Sa Channel 13 pa yan. Alam na mga edad, mga 40s, di ba? Di ba? 100% lakas. Alala niyo yun? Sino dito makakapagsabi? Binigay mo na, nag-transform ka na sa 100% lakas. Taas mo yung kamay mo. Hindi pa. Pero marami sa atin nagko-complain na hindi ka masaya sa result. Pero di mo rin naman binigay yung best mo. Tama? Sige, bawasan natin. Sino dito makakapagsabi na sa akin, 50% nabigay na niya talaga? Assess mo yung sarili mo ngayon, naka-50 na ako at least. Sino? Taas, wala pa rin? Ano to? Sige, 10%. May nagtaas sa kamay, 10%. Iba, ano na tayo? Anong desisyon niyo sa buhay? Sino dito, pili niya 1% pa lang? Di ba? Ang dami nagtaas. Yung iba, 0.0025 po ba yan? Di ba? Hindi nagtaas kasi feeling ko 0.0025 pa lang po. Di ba? Ibig sabihin, tingnan nyo if you assess yourself, alam mong marami ka pang ibubuga. Hindi pa yan yung best effort mo. Paano kaya kung binigay mo yung best effort mo, anong eksena mo na ngayon? Di ba? Anong level ng star diamond ka na kaya at this point? Nasa sa atin na lang talaga. Di ba mga kapatid? Nasa magandang ka na opportunity, nasa magandang industry, magandang company, na ikaw na lang ang iniintay. Di ba? Ikaw na lang. Okay, why is the supplement industry positioned for growth? Bakit daw mag-grow pa ang supplement industry? Aging population, sabi ng globe, di ba? Tumatanda ang mga tao. Increasing, pag tumatanda, mas may pambili. Okay? Bakit ganun po? Ang dami ko inoferan, ayaw na. Kasi nga, hindi mo naman hinahanap yung right people kung sino dapat kinakausap. Increasing health consciousness. Sabi ng Euromonitor, after the pandemic, daming na-realize sa mga tao. Diba? The more healthy, mas may chance ka of surviving versus sa maraming comorbidity. Tama po ba? Kaya daw nag-increase ang health consciousness. So, meron talaga market. May market. Next, innovation and personalization. Sabi ng Nutrition Business Journal. Diba? Nagpa-personalize tayo, diba? Ang dami. Rising disposable income. Kasi kung mas matanda, kailangan mas maraming pambilihan. Diba? Next, what is network marketing industry? Ito, i-define lang natin. Kasi minsan, ito ang dahilan kung bakit hindi ka makago. Kasi duda ka sa industry. Kung hindi ka man duda, medyo kinahihiya mo. Diba? Okay. Let's define. Network marketing is a sales strategy and system of moving products from manufacturer to the consumer through an organization of users, retailers, meaning, ito, question. Lalo sa mga bago. Alam ko yung mga luma, medyo familiar kayo dito. Pero yung mga bago natin na nandito ngayon. Ano ba, pag tinanong kayo or pag sinabing network marketing or networking, multi-level marketing, ano talagang unang pumapasok sa utak mo? Scam, Ponzi, pyramid, ano pa? Recruit, 1515, pak! Bangga! Old school, di ba? 1515, pak! May mga ganon. May pak pa no? Ngayon, social na, $50 na yung iba. $50. O, ganon ng iba Ibang company, no? Di ba, yan ang uso. Pero, ito, sabi nga natin, it's either misinformed or uninformed. Kaya ka may hesitation kasi hindi mo alam.
Na kung titingnan natin ang network marketing, ano bang ibig sabihin nito? Moving the products from manufacturer to consumer. Question, ano bang traditional way of moving products? Paano ba magbenta ng product talaga? Sige nga, tanong ko. For example, scientist ako. Nakadiscover ako ng sabon. Isang gamit mo pa lang, 10 times puti ka na. Ay, grabe! Feeling ko bebenta yan sa Pilipinas pag meron. Kung meron man yan, kahit magkano yan. Kung legit talaga, 10 times fairer. Oh, di ba? Taray. Eto yan. Kahit may ganyan akong discover, tingin nyo ba maraming bibili niyan? Oo naman, Pilipinas pa ba? Wala nga proof binibili. Basta ma-ABC mo lang. ABC is the key, di ba? Paano kung may evidence? Yung tipong nag-demo ko sa inyo, di ba, itong damit ko mamumuti talaga, ganung level. Maraming bibili. Pero tanong, kung walang nakakaalam, sinong bibili? Kahit feeling mo marami pang kailangan yan eh, kung walang makakaalam di. So tanong, paano ko ipapaalam sa badlang people na meron akong sabong ganun? What's the normal way kung hindi MLM? E di, mag-a-advertise tayo, commercial, artista, kuha ka na medyo hindi masyado maputi, paputiin mo bigla on the spot sa TV. Di ba? Mga influencer, news ads, billboard, etc. Lahat ng klaseng ads. Tama? Question, mahal po ba yon? Yes! Baka mas mahal pa yun dahil sa cost ng mismong sabon. Tanong, i-absorb ba niya yun? Hindi. Ipapatong sa consumer yun. Para may profit pa. So, cost of the materials, cost of research, plus the ads, isama-sama mo yan, plus profit ko pa as an owner, yun yung darating sa aking presyo sa consumer. So, imbis 5 piso lang yung sabon, pagdating sa akin, 5,000 na. Ads ba naman eh? Ang network marketing, tinanggal yung ads na yun. From sa akin, diretso sa'yo. Walang ads. Hindi ka ba nagtaka? Di ba best of the best tayo? Di ba? Hindi ka ba nagtaka? Di ba quality 5-star Nutri-Search tayo? Kumpara sa iba dyan sa labas na walang kwenta pero ang mahal ng presyo, tayo bakit ang mura per piece? Akala mo siya mahal kasi isa to 112 pieces. Eh, per piece mo nga magkano? 31.25, ano na, pares na. Pares 31. Guys, 26 yun laman na antioxidants, vitamins, minerals, di ba? Oh, pumunta ka sa mga drugstore dyan sa labas, bilhin mo lahat ng laman nun. 300 pesos. Kasi iba yung Optin, iba pa yung, alam mo yung hiwa-hiwalig bilberry, walay-walay yan. Alpha-lipoic acid, coenzyme Q10, lahat ng hesperidine, lahat ng makikita mo sa laman ng essentials, pumunta ka sa mga supplement store, hiwa-hiwalay sila isa-isa. Hindi ka lang mamamatay sa bilaok, kundi sa preso. O, di ba? Sa preso. So meaning, bakit ganun? Tayo, highest quality production, highest research, highest product, lahat pinaka-best of the best. Pero ang mura. Paano nangyari yun? Kasi walang network marketing kasi. Kung ito tinan nyo kung si Dr. Wenz ay businessman lang, pinadaan niya sa ads yan, mas yayaman siya. Tama po ba? Mas maraming makakaalam, TV lang yan, tapos ano naman, ABC lang yung mga tao, di ba? O, maraming bibili. Pero tingnan nyo, hindi na siya affordable, mas magiging mahal ng sobra yan. Baka hindi na 31 per pair yung essentials natin. Now, ngayon, dahil network marketing nga tayo, word of the mouth lang, tama? Walang ads, tayo na yun. Okay? Tayo yung nagkikwento, tayo nag-advertise, tayo na din yung delivery. Lahat na tayo na yan. So, tayo lang yung nagko-commission. So, wala na yung mga gumigit na. Kaya yung presyong nakukuha natin is, di ba, konting-konti lang yung markup versus ano yung production cost niya talaga. Kaya nakukuha mo yung best quality sa 31 pesos. Yun ang reason yan. Kaya kung titingnan mo, pangit ba ang network marketing model? Hindi talaga. Okay siya. Pero bakit pumangit? Dahil sa stigma ng mga ginawa ng mga ibang tao nung nakaraan. Di ba? Parang, ito nga, lagi sinasabi ni Mentor Caleb sa amin tuwing NDO parang ballpen, panulat. Yun naman ang purpose. Pero pag sinaksakit tayo using the ballpen, namatay ka. So, sino masama? Yung ballpen ba? Gabi yung ballpen niya, mapamatayan. Pampatayan yan. O di ba hindi naman Ang masama, yung nanaksak kasi hindi niya ginamit sa tamang gamit. Ganon ang network marketing. Maganda yung model, yun nga lang madaling i-manipulate. Pwede siyang gamitin sa masamang paraan. At maraming gumamit noon at nasira siya. Nasunog. Ito tanong. Nakakatuwa.
ang mga tao, pag inofera mo ng legit, ayaw, kasi alam nila may effort. Pag legit na network marketing, may effort kasi talaga. Pero offeran mo ng walang gagawin, tas yayaman agad, go. Oo, budol is real. Kahit alam nila, ay bakit di naman legit, di ba? Kasi nga, minsan pag yung may gagawin, ayaw nila yung may gagawin, kaya marami pa rin nag-i-scam. Tapos pag na-scam, magagalit sa legit. Na, hindi naman totoo yan eh. Kaya di ba, it's either you inform or misinform. So ikaw inform ka na, all you have to do is enlighten yung mga hindi maalam. Pero dapat magsimula sa'yo na naintindihan mo. Kasi kung hindi mo naintindihan yung industry, pati ikaw magdududa. MLM ba yan? Ay, MLM ba to? Uy, maganda yung friend, may bago ko negosyo, sana, MLM yan, yung pangit, MLM ba to? Naku, pangit ba to? Alam mo yun? Pati ikaw, nasway ka na. Kasi hindi mo nga gets. Di ba? Pero kung nagigets mo, hindi. Ang normal na network marketing, napakaganda ng model pag ginamit sa tamang company. At sa tamang pamaraan. Sobrang beneficial siya. Tama po. Okay? Kaya huwag kayong matakot. Scam yan eh. Pyramid. Naku, triangle! Oh. Di ba? Pag nag-drawing ka na, eto po ang business natin. O, di-drawing ka, tama. Nandun na yung mga triangle. Nako, yan na. Ay, nako, parang nandito na yung triangle ah. Pero ito lang yan. Bakit ka matatakot sa triangle structure? Lahat ng organization ay triangle structure. Saan ka nakakita ng square structure? 5 CEO, 5 ang VP, 5 ang manager, 5 din ang staff. Square silang ganon. Wala. Kahit saan ka pumunta ka sa opisina nyo, pumunta ka sa organizational chart nyo, triangle structure po lahat. Kasi yan ang pinaka-solid na structure talaga ng organization. Kaya pala, kapatid, huwag kang matakot sa triangle dahil kahit nasan ka man ngayon, triangle pa din yan. Tama ba? Diba? Ayaw mo magyusana kasi triangle, pero pumapasok ka sa trabaho, triangle din naman. O, diba? Dahil mo pang alam. Pero ito, nasan ba tayo sa triangle? Ang sinasabi ko, sa'yo sana, kahit nasa ilalim ka ng triangle, kung masipag ka, pwede mo pang lamangan yung nasa taas. It's a fair business. Pero di ba ako, sabi ko dati, kahit anong tumbling ko, dito ako, kailan pa mamamatay itong lahat na nandito? Bago ako mag-CEO. Di ba? Hindi na mangyayari yun. So may opportunity, kaya kahit nasa triangle tayong lahat, iba pa rin yung fair business opportunity ng USANA. O, di ba? Kaya, yan na, hindi na po tayo matatakot pag nakita to. Okay? Pag napadaan kayo sa opisina, sa admin, may triangle din pala. O, di ba? Hindi dapat nakakatakot. Triangle din tayo dito. Okay. Ngayon, kung duda pa tayo sa network marketing, okay, na kasi dami na ibang opportunity, may nag-offer sa akin ganito. Panoorin natin tong quick video na to. Kinat ko to kaya mag-alala yung nakakaalam nito na kung haba niyan. Hindi. Pinaikli yan, okay? Ini-explain niya kung ano yung kagandahan ng industry natin. Ito tanong, bakit ko din ini-emphasize? Kasi ang dami kong nakilalang associate, convinced naman sa'yo sana, pero yung industry, hindi sila makamove on. Kaya hindi sila makago kasi ayaw nilang baka malaman nila na network marketing ginagawa ko, na parang nahihiya. Alam mo yung mga ganon. Okay? Kaya okay lang ba? Panoorin natin tong quick video. Okay. Some time on this one because we're not really taught this in our society. We're taught to go get a good education, build a resume, and exchange our expertise for someone's dollars. The problem with that is if we're not exchanging our expertise, we're not making any dollars. So vacation time is costly. A walk around the golf course, costly. Family time, although extremely important, is costly. I'll define the word leverage as an increased means by which to attain something. One form of leverage is investing $5 million and earning 10% interest, which will yield you about 41 grand a month in income. So whether you're enjoying family time or playing golf or vacationing, you're still enjoying 41 grand a month in income. You're leveraging off your money. That's a leverage everyone would love, but very few have it. Let me explain another kind of leverage that's available to everyone, including yourself. Incidentally, if you get nothing more out of this video than a better understanding of this little simple concept I'm going to explain, you'll have gained something very valuable for watching it. Imagine, if you will, you own a company. You employ just one person, me. I work for 8 hours on Monday. You work for the same 8 hours on Monday that I do. Now listen closely. You get paid on 16 hours worth of work.
because you take a portion of my productivity as income back to yourself. You're leveraging off my efforts because I'm your employee. So theoretically, the more employees you have working for you, the more leverage you have. However, have you ever had employees? If you have, you know that in theory, hiring employees sounds great, but it's very difficult to reach leverage through employees. I've heard it said that if you have one employee, you have one headache. If you have 100 employees, you run an adult daycare center. And the reason being is this: no employee will ever work as hard for your company as you will, because they don't own it. Here's my rule of thumb for reaching true leverage. If there's one sentence that epitomizes the entire video, it would be this: to have true leverage, you must create a situation where everyone has the same amount to gain. Only then do you have true leverage. Let me give you an example of this type of leverage. Let's say that I'm a real estate broker and I hire an agent named Robert. Robert goes out and sells a building. Robert earns a percentage of the selling price of the building, and so do I, the broker. Why do I, the broker, earn a percentage when it was Robert who sold the building? Well, I did some of the advertising. I trained Robert. I had the initiative to go get my broker's license in the first place. I put up the risk. I did a lot of things. And so it's valid that I, as the broker, earn my money. But Robert doesn't work for me as an employee. He's an independent contractor. He just hangs his real estate license on my wall. My point here is the broker and the agent have the same amount to gain from the sale of the home. It is totally in the agent's interest to earn more money, which is a form of leverage for the broker. There is a flaw in this leverage situation that I've shown you, and it's this: the broker can have multiple agents, but the agents cannot. The broker has leverage, the agents don't. Until the agents do what most brokers dread. What happens when I, the broker, have been real effective at teaching Robert to be a good agent? What's Robert going to want to do in a couple of years? Be his own broker, right? Is this good for me, the broker? No, because as soon as he becomes a broker, two bad things happen to me. Number one, he breaks away from me and I lose him as an income source. And two, worse than that, he's now my competitor that I trained. He knows all my good stuff. By the way, this doesn't just happen in the real estate industry. It happens in practically every industry. Have you ever heard the expression, "I'm just going to work there for experience"? What does that mean? It means I'm going to strip them of their knowledge and then go do it myself. If you're a business owner, how many people have you trained who are no longer working for you? How many people have you trained to be your competitors? Well, this gets worse. Let's say that Robert is now a broker right down the street. What will he do now that he's a broker? He'll go out and hire his own agents. And let's say one of those agents is Linda. Linda also eventually wants to be a broker. So she becomes a competitor to me that I indirectly trained, as well as Robert, who I directly trained. And this continues on and on. I actually created a chain of competitors that I trained. What if we did a whole paradigm shift? Here's where this becomes brilliant. Let's say instead I'm going to empower Robert to become a broker. I want him to become a broker from day one. See, the only way that you or I can retain a leader is provide him or her with the same opportunity for growth that we have. Hence, an opportunity where everyone has the same amount to gain. So from day one, I'm going to encourage Robert to be a broker. And when he does, he doesn't break away from me and become my competitor. He shifts from agent to broker, which now allows him to sponsor his own agents. Now, to create an incentive for me, the broker, to always help Robert and his agents, I'm still going to earn a percentage of what he and his agents sell. And shouldn't I? I trained him. I put up the risk and all those reasons I mentioned earlier. Now, the percentage I earn from Robert and his organization should be a lot smaller than when he was an agent, but I should still earn a percentage. That's my incentive to keep working with them. Now, some people look at this and say, gosh, isn't that one of those pyramids? And what's the perception of a pyramid? People at the top making all the money and the people down below do all the work, right? Isn't that the perception of a pyramid? Let me explain why this is not a pyramid and why people at the top don't necessarily make all the money. Let me just make a quick point before I discuss the pyramid issue.
It's not the geometric shape that people have a problem with. This geometric shape is probably the shape of your family tree, the shape of our government. To the architect, it's the strongest structure known to man. Every organizational structure in the world is this shape. So the shape isn't the problem. However, that perception, people at the top earn all the money, let me illustrate that for you. Here's a typical corporation. At the top, you have a CEO, which stands for Chief Executive Officer. Does the president earn more money than the CEO? Not normally. How about below the president? Do any of the vice presidents earn more money than the president? No. Let me ask this question, and I want you to really think about it. What would happen if some of the vice presidents of a corporation made more money than the president? Really, what would happen? Talk about total confusion. This whole process is called delegation. Each level of the corporation earns less income. The reason the president can tell the vice president what to do is because they make more money. So the corporate structure is people at the top making the majority of the money, and the people at the bottom do not. The CEO of any corporation earns off the productivity of, or is leveraged off of, everyone in his or her corporation. Whether that CEO personally hired every employee or someone else in the company hires them. So the CEO, and only the CEO, earns on multiple levels of his or her company. And the model that I'm suggesting as being brilliant is where you, the individual, are given that same opportunity to earn on multiple levels of brokers and agents, just as the CEO of a corporation is. From here on, I'll refer to this form of marketing as network marketing. In network marketing, you, the individual, are given the opportunity to earn off the productivity of the people in your organization, whether you personally sponsor them or someone in your organization sponsors them. Remember that I said to reach true leverage, you must create a situation where everyone has the same amount to gain. Well, that's what I just described. Here's what makes the network marketing structure the absolute fairest structure available. In most network marketing companies, everyone can earn a certain number of levels deep of the organization they build. Everyone in the company can earn that same number of levels deep, like maybe 4 levels deep or 6 levels deep. Let's say we use 4 levels. So if you build an organization to be more productive, then you would earn more money than I would, even if you were in my organization. In the example shown, you would earn on 3 levels I couldn't reach, because everyone gets the same number of levels. There are people in my organization right now that earn more money than I do. Do you know what I call that? Fair. Shouldn't it be that way? I mean, take any structure. Shouldn't the most productive person in that structure make the most money? Instead of them owning time. Have you ever noticed that there are people who, with 24 hours, earn $10,000 a year? And there are people in the same 24 hours who earn $10 million a year? Let me explain the difference. I've heard people say this phrase, "It's easier to just do it myself than try to get other people to do it." Whenever I hear that phrase, I know that person just nailed their feet to the floor. All they can do is expend their time, not invest their time. Here's a secret. Wealth is hidden from those who must do it all themselves. Wealth exposes itself to those patient enough to train others. When you understand the power of educating and empowering others so that you get more done, you're truly on your way to wealth. Now, with that understanding of the importance of training others so you get more done, look at network marketing, and you'll see why I call it brilliant compensation. In network marketing, what you teach and train others to do is duplicate what you do, which is to find and train others. This is actually multiplying you. That's why I say next to your spiritual growth and your family, there is nothing in the world you can do that will reward you better than investing your time in network marketing. I'd like to cover one last thing in closing, which I feel is one of the most important points for you to fully understand the value of network marketing. Let me illustrate something to you that is so profound. What's the maximum number of hours you could work in a day? 24 hours, right? So if you didn't sleep all day, you could work 24 straight hours. What if you didn't sleep for a whole year? You could actually work 8,760 hours in 1 year. But that's the maximum number of hours you could work in a year. I have 56,000 people in my organization worldwide.
Well, let's suppose that all 56,000 people work just 1 hour out of a year. 56,000 people times 1 hour each equals 56,000 hours of work that I'm being paid on. Well, for most people to earn on 56,000 hours of work, they'd have to work for over 6 years, 24 hours a day without sleep to put in the same amount of hours that I could in 1 hour a year. Let me throw in something really ridiculous. Suppose all my 56,000 people worked 1 8-hour day in a year. 56,000 people times 8 hours is 448,000 hours I'm being paid on. Well, it would take most people working over 51 years, 24 hours a day, to do what I could do in 8 hours a year. 8 hours in 1 year versus 51 years working 24 hours a day? Doesn't seem fair, does it? It's definitely not fair. What's not fair is that you haven't understood this until today, and other people have. But now that you understand it, take responsibility. Yeah. Hello. Yan. So yun, di ba? Ang daming industry, sabi ko nga, hindi lang naman USANA, network marketing, maraming industry, pero yung industry na to is really, alam mo yun, one of the best opportunities na pwedeng nating i-maximize because sa dami ng industries, hindi naman lahat ng industry may leveraged income potential. Which is sa USANA, meron tayong leveraged income, okay, yun yung diniscuss kanina, okay? And aside sa leveraged income, exponential income potential. Okay, so explain natin ano yung exponential. Di ba kanina leverage lang daw. Okay, fine, di ba? Parang imbis ganit mahaba yung work mo, konti na lang kasi sama-sama kayo, di ba? Ngayon, sa network marketing, hindi lang daw pala leverage, kundi exponential pa. Pag sinabing exponential, di ba, habang tumatagal, mas lumalaki yung potential ng income. Okay, di ba? Normally, if we are working, di ba, active income natin, nag-work tayo sahod, di ba? Anong tawag dyan? Linear. Okay? If you stop working, you stop earning. Dire-diretso yan. Diba? Hindi nga siya leverage eh. Diba? Ngayon, imagine, ito, sa graph na yan, pataas yung income, ito, time and effort. Sa linear, stable lang. Tama? Stable lang siya. Habang tumatagal, tumataas konti, pero straight lang, stable lang siya. Hindi siya drastically lalaki. Kaya nga sabi ko kanina eh, tumataas yung inflation, pero hindi sumasabay sabay yung salary. Hindi drastic. Okay? So, kaya linear siya. Yun nga lang, at some point, tatanda tayo. Hindi tayo kasing productive ng bata pa tayo. So, yung income potential can really decline. Diba? The moment you stop working, you stop earning. Pero, sa network marketing, tayo ay exponential. Meaning, sa umpisa, habang nag-uumpisa ka, parang walang nangyayari. Diba? Tuloy-tuloy mong ginagawa, ang tagal, parang walang nangyayari. Kaya minsan, maraming tao nag-give up in the middle. Kasi ba't ganun ang tagal-tagal na pero walang nangyayari sa akin? Kasi ganun siya eh. Hindi naman siya agad biglang yaman. Maraming tao na ayoko dyan kasi gusto ko stable. Mas prefer nila yung stable, yung sigurado. Di ba? Parang sa work, pagpapasok ka, may income ka. But at least sigurado, kinselas katapusan may sahod. Dito, sumakit ng lalamunan ko, etc. Ang daming rejection pero hindi pa rin ako nagpa-fly. Or wala pa rin breakthrough. Pero ang maganda dyan, as you go along, as you learn more skills, more knowledge, you don't give up, breakthrough will happen somewhere. Kung saan dyan. At pag nangyari yung breakthrough na yon, di ba, the income will drastically increase. At pag dumating yung time you cannot work, you are gaining leverage income na, or the passive income. Yun na nga yung kaninang diniscuss sa video. Tama? So that's the difference. Ngayon, ito. Yan, ito alam ko, classic na to, alam niyo to eh. Pero maraming bago dito eh. Tama? So, iki-quiz natin kayo, iki-quiz. O, di ba? Marami kasing bago dito. Okay. Dalawang company yung nag-offer sa'yo. Okay. Si company A, okay, versus company B. Si company A daw, ang sahod mo, 1 peso lang per year. Pero every year times 2. Okay? 1 peso per year, pero every year times 2. Okay? Si company B, 100,000 agad, pero solid. Tuloy-tuloy yan, 100 agad. Pero dire-diretsong solid lang talaga sa 100. Stable. So tanong,
Yung totoo, anong pipiliin mo dyan? Yung katotohanan, o, di ba? Woo! Yung totoo lang tayo, kapatid. Di ba? Anong pipiliin mo dyan? Sige, huwag niyo isipin yung mga past training na naatinan mo to, ha? Huwag mo isipin yung mga past training kasi iba alam niyo na to, eh. Yung katotohanan lang sa life. Ay, te, walang pikit-pikit. Walang tanong-tanong, 100 kagad. Bakit ka magtataas sa piso? Times 2? Tingnan natin in the long run. Tingnan na. Tingnan mo. Okay, eto, year 2. Dos na. Yes! O, di ba? Tapos, 3 na siya. Ikaw, naka 200 na, ah. Mukhang tama yung desisyon dito, ah. Mukhang tama yung desisyon dito, ah. Year 3, 4 na. Kasi times 2, di ba? Kung magkano na tinutan niya, 7. Ikaw, 300. Ay, te, alam na, maliwanag sa buwan, ito talaga the best. Tama ba? Walang duda. Walang duda. Ito talaga. O, sige, tingnan natin. O, tingnan mo, taghihirap pa rin. Taghihirap, ito, tagyaman ng kabila. Ikaw, naghihirap ka pa rin, nagdidildil ng asin. Yung isang kakilala mo, yaman na. O, di ba? Ikaw, yusana pa rin ang yusana. Walang nangyayari sa akin. Yung isa, tingnan mo, payaman na ng payaman. O, di ba? Ba't ganun? Ako, wala pa, nagko-commute pa rin. Yung kakilala ko na nagtatrabaho sa table, nakabili na ng sasakyan, etc., etc. Ba't ganun? Ilang years na lumipas. Grabe, walang pag-asa. Walang pag-asa, ha? May pag-asa ba, mentor? Para sa akin ba talaga to mentor? Tingnan mo yung kay friend ko, 1.9 million na mentor. Ako, 524 mentor. I think this is not for me, mentor. Ano, wag ka mag-give up. Tuloy-tuloy lang. Magbe-breakthrough ka din. Wag ka mag-give up. Year 20! Think niya na. Nagpapantay na sila. Times 2. Wag ka mag-give up. Tuloy-tuloy lang. Diba? Basta malapit ka na. Minsan kung kailan malapit na, dun ka pa bumibitaw. Diba? Nandun kasi nakikita mo to eh. Diba? Nabumibitaw ka. Pero pagdating sa year 22, boom! Times 2. Year 23, boom! O, dito, 2.3. After the 24 years, 16.7 million versus 2.4 million. That's exponential income. Maliit sa umpisa. Kaya ito, kaya hindi nakakapagtaka bakit maraming nag-give up agad ng una. Kung ba naman ganito eh. Di ba? Ano yan? Nga. Lalo na ng mga unang taon, barya. Di ba? Harvard versus sa stable. Kung nag-abroad na lang ako, di sana, dire-diretso na to. Pero tingnan mo yung nasa kakaibigan ko na sa ibang bansa, ito na. Tingnan mo ako, hanggang ngayon, nga pa rin, sa'yo sana. Pero pag tuloy-tuloy, the exponential income, tatalunin mo pa lahat yan pagdating ng panahon. That's the power of exponential and that's the power of leverage na hindi natin makikita in any industry. Di ba? In a linear industry, pag di mo na kaya, wala na. Pag leverage income, exponential, pag di mo na kaya, nandun na ang passive. Tama? Kaya guys, kung nasan ka man ngayon, huwag kang mag-give up. Oo, di ba? Mentor, year 1 pa lang, parang hirap na ako. Mahabang biyahe pa, kapatid. Di ba? Pero ang maganda dyan, ang importante, alam mo, tingnan mo, question, is it worth it na nag-stick around siya? Yes! Worth it ba? Worth it. Diba? At the end of the day, kung hindi na niya kaya, paano to? Ikaw dito na. O, diba? Yun yung sinasabi po natin. Diba? Sabi nga natin, exponential leverage income, it gives us time freedom. Diba? Alam mo, yun yung difference. Kaya ako, syempre, pag kumikita ka sa'yo sana, minsan you will be thinking of doing other industry. Kasi ganun talaga yun eh. Kasi may income na, ano kayo pwedeng gawin para i-diversify, blah, blah, blah. Pero alam nyo, iba pa rin ang may Usana. You treat Usana as like your cash cow. Kahit anong mangyari, wag mong bibitawan yan. Huwag ka lang mainip. Kasi may tamang panahon kung kailan magbubunga yan. Parang golden goose that lays the golden eggs. Minsan yung iba, hindi pa hinog, pinatay na yung goose. Di ba? Tagal mo naman mga anak, wala pa rin ganong petsa na. Pinatay mo na, o paano na? Di ba? Huwag niyong bibitawan. Whatever happens, kaya kanina tinuruan kayo sa AO. Hanggat kaya mag-AO, mag-AO. Kahit pili mo wala nangyayari, kasi the moment you stop, wala ka ng business. Tama po ba? Keep on doing it. Di ba? Kasi sabi ko nga, exponential income po ang tinatrabaho natin. Not linear. Kaya do not expect sa unang boom agad. Okay? Next, na-establish na natin. Kailangan ng negosyo? Check.
Ano yung magandang negosyo? Network marketing, check. Ano yung magandang network marketing industry? Health and wellness, check. Ano yung pinaka-the best na company? Network marketing industry and health and wellness. USANA. So why USANA? O, di ba? Bakit USANA? Kanina, diniscuss na, di ba, product. Wala na kayong tanong sa product. Sigurado ang product, alam mong good. Di ba? May Google patent, di ba? May prolongation ng mga life, etc. So, given na yan. Alam nyo na yung mga certificate, etc. FDA, blah, blah, blah. Given na. Pero ngayon, pag-usapan natin ng USANA as a company. Okay? Tingnan nyo. USANA is publicly listed. Ito yan. Anong diferensya na pag nagnegosyo ka, publicly listed versus sa private? Kasi maraming mag-o-offer sa inyo ng network marketing. Marami. Yung iba, madali lang daw. Ay, dito walang AO. Ay, dito click lang. Diba? Ay, dito copy lang. Ayan, yan ang mga yan. Diba? Ang dami. Pero ito ang basis. Kung gagawin mo isang bagay, make sure that it will last a long time. Kung hindi, sayang lang ang oras mo. Kasi kung hindi tatagal yan, sayang ang oras mo. Parang tinapon mo lang ang oras mo sa short-term income. Diba? If you're doing it, ikumpara mo. Anong difference ng private sa public? Pag private, most likely you'll have no access to financial statements. In case, diba, you wouldn't know. Hindi mo alam, palugi na pala, pa-fly na pala yung may-ari, kala lang hinahype kayo. Pero pag public listed company kasi, the stock exchange will require the company to submit audited financial statements that the public can see and access. Meaning, alam mo, palugi na ba? Pa-down na drain na ba tayo? Pa-fly na ba to? Kasi, if you're doing the business, nakikita mo stable yung company, ensured ka na tatagal for a lifetime yung tinatrabaho mo. So, yung nilalaway mo ngayon, yung mga sayang sa laway mo, alam mo, in the long run, pakakinabangan pa ng mga apo mo sa tuhod yan. Kasi buhay pa yung company. Pero kung hindi mo makita dahil hindi nga listed, how would you know kung bukas wala na? Sayang lang lahat ng pinaghirapan, di ba? Now, paano ba maging publicly listed? Kapatid, hindi po lahat kaya ang public listing. Hindi lahat kayang pumasok sa New York Stock Exchange. Alam nyo ba, di ba, yung size ng New York Stock Exchange, malaking diferensya yan sa Philippine Stock Exchange Index. Di ba, sa Philippine Stock Exchange Index, di ba, top 30 companies ng Philippines, yun yung pinakikita nating volume. Tama? Sa New York Stock Exchange, it's 500 top companies of US. Yun yung nakikita yung volume. So, malaking difference sa volume talaga yun. Okay? Kaya, the fact na nasa New York Stock Exchange tayo, kapatid, ibang usapan po ang volume na pinag-uusapan natin dito. So, paano pumasok ang kumpanya? Requirement to become a public company in a NYSE, di ba? In standards of financial health, corporate governance, and transparency. Number 1, market capitalization, dapat at least $15 million. Okay? Requirement income, 3 years aggregate pre-tax income of at least 10 million with at least 2 million each of 2 preceding years or positive income in all 3 years. Mahirap pumasok dyan. Requirement equity, the aggregate market value of publicly held shares must be at least 40 million for IPO companies and 100 million for companies seeking to list for existing securities or transfer to the New York Stock Exchange. Wala kayong naintindihan dyan for sure. Tama ba? Binasa ko lang, o di ba? Siyempre. Pero ang point is, malaking capitalization equity ang kailangan, requirement for you to be listed. IPO pa nga lang, initial public offering. Di ba? Yung unang pasok, malaki yun. Mahal. 1995 tayo, di ba? Nagsimula. Oh. So meaning, may requirement, may dapat maintain positive income for how many years. Hindi ka palugi, to sasali ka. Hindi ganun. So may mahirap. Now, pag pumasok ka sa public, di ba? Pag the fact na your company is publicly listed, alam mong wala silang itatago sa'yo. Kasi pupunta ka sa New York Stock Exchange, bubuksan mo yung financial statement, kitang-kita mo, kumita ba to? Inechos lang ba tayo nito? Tatago na ba si Dr. Wen sa Bahamas bukas? Kasi lugi na ang company? Hindi. Alam mo ay kumita. Maganda. May bumibili pa rin ng product. Hindi pala totoo yung muni-muni ko na wala nang bumibili. In fact, ang daming bumibili. Kasi nag-grow. Di ba? Pag nag-grow, parami. So pag nag-quit ako, kawalan ko. Kasi sila, tuloy pa rin ang buhay nila. Tama po ba? O di ba? Ang laki ng diferensya. Company growth. July 3, 1995, ang stock ng USANA, $0.64.
November 11, 2023, actually, dalawang split pa yan. Hinati sa dalawa kasi sobrang laki. 47, meaning 72 times or 7,200% growth ng stock in 28 years. Di ba? That's 257% annual returns in time. So meaning, the fact na nag-grow, laki. Pagpangit, pagbagsak. Pagpangit ang produkto o hindi totoo, walang gumagamit, walang bibili, bagsak yan. The fact na lumalaki taon-taon, meaning yung mga bumibili, nagme-maintain at dumadagdag pa ng new customers. Kasi effective, kasi maganda yung negosyo, maganda yung produkto. O, di ba? Okay, Wayo sana. O, ito. Other competitors. Total growth since 2000. Ang growth ng Usana since 2000 up to the present, 3,528%. That's the growth of Usana. Ito yung mga other companies na kalaban natin na nasa New York Stock Exchange din. Okay? New Skin, 322. At least, nag-grow pa din sila. Herbalife, 270. Imagine versus 3,528. Imagine. Pero imagine, nag-grow pa rin yung iba. Di ba? Ako, ang daming realization. Yung iba nga nag-grow eh. Bakit tayo hindi kaya? Mas kaya natin kasi mas maganda tayo. Kung yung iba nga napapa-achieve nila eh, bakit ikaw hindi mo kaya mapa-achieve yung sana business mo? Ang dami kong nakikitang iba, eme-eming company, ang lalakas mag-recruit, ang kakapal ng muka. Di ba? Talagang hakot, jeep. Grabe. Walang takot. Walang takot. Pero ikaw, yung nasa pinakamaganda, nagdududa, nahihiya. Di ba? Oh, bakit ganun? Hindi dapat tayo ganun, di ba? Oh, why you sana? Ito, gusto ko lang i-compare. Malaking bagay ba yung growth na yon? Malaking bagay ba yun? Ito kinompare lang natin sa mga major world index. Pag sinabing world index, ito din yung mga bansa. New York Stock, New York, US, parang Philippine market, So, buong bansang growth yun, okay? Tingnan nyo growth index yung sana, 599%. I-compare natin sa Philippine Index, 487 US, di ba? S&P 500, 397. Japan Index, 329. Nakita nyo? Ang laki pa yung growth natin as a company versus yung growth ng mga countries. So, para lang may comparison ka na ano ba yung growth, di ba? Malaking bagay ba yan? Financial stability, ito medyo madugo. Pero ang point lang, dito na lang natin diretsuhin. Medyo mahabang eksena dito, ano? Revenue, may growth siya, may kita 7%, net income 11%. Ibig sabihin, positive. Kasi pag palugi, pabagsak, kasi iba, wag na yun sana, laos na yan sa Pilipinas, palugi na yan. Talaga ba? Tingnan nyo yung New York Stock Exchange, baka ikaw lang yung nalalaos yung utak, di ba? Pero wag yun sana, di ba? Fly pa din. Di ba? As you can see, kung talagang tayo ay decline, hindi maganda, nalulugi, babagsak yan. Pero bakit until now, at this point, positive pa din ang revenue? Positive pa din yung growth. Di ba? Nagigets nyo? So, ganun po ang ganda yung company natin. Maganda ang product, maganda yung company. San ka pa? Ano pa yung hahanapin natin? Okay? So, kaya pa ba? Guys, kaya pa? Grabe, medyo pugon mode na tayo dito, no? Naku, grabe pugon mode. Pero wala, kaya pa natin yan. Tuloy-tuloy lang po ang laban ng buhay. Dito, alam nyo pa nakatutok sa akin yung ilaw. Diyos ko, para akong piniprito. Grabe, air fryer mode. Di ba? Nasa na ba electric pa natin dito? Parang na-loss. Di ba? Mainit nga dyan eh. Paano pa yung nakatutok, di ba? Di ba? Mentor Daisy, alam niya, nandito siya kanina eh. Para tayong air fryer. Okay, startup versus starting in Usana. Tingnan natin, compare natin. Okay? When you start up a traditional business versus a Usana business, compare natin head to head. Starting the business, kapag startup ka, magta-trad ka talaga mag-open ka ng trad, tingnan nyo, kailangan may unique idea ka. Ano pa? Market research and evaluation. Ano pa? Value creation. Ano pa? Form your team. Next, conduct test. Run bigger test. Launch the business. Yan lahat ang iisipin mo. Pag may nagtanong, ano po yung value creation? Patay, paano ko pa mag-open ng business? Di mo nga gets ko ano yung value creation. Sa'yo sana, paano po mag-start? Mag-pay in, 1 or 3 BC. Ano pa? Umattend ng training. Ano pa? Mag-invite. Ano pa? Mag-present. Ano pa? Mag-PPS at magbenta. Tapos. Simple lang. Ang hirap ng sana. Try nyo ang trad. Tingnan natin.
Akala natin mahirap, pero kasi hindi mo pa alam yung iba. Di ba? Kasi kung compare mo sa traditional na ganun ang income potential, grabing layo yun. Di ba? Next, capitalization. Big capitalization, tas just to start with no expected profit. Di ba? Nag-aantayan ng ROI mga 5 years. Tama? Tas tayo, half a month ka pa lang, na-reject lang, nagdadrama ka na agad. I think this is not for me. Agad-agad! Pero sa trad, 5 years ka pa nag-aantay ng ROI. Di ba? Next, very minimal capitalization with expected profit and returns. Next, business growth. Paano mag-grow? Kung nag-start ka na ng business, na-launch mo na, anong gagawin mo to grow your business? Expand your business. Paano? Test. Look for investor. Upscale. Test again. Go against competitor. Expand and grow. Ganyan daw. Sa'yo sana, ano? Hit PPS over and over again. PPS hanggang ng PPS. Mag-grow ka to talaga. Rank advance. Ano pa? Help your downlines to achieve their goals and lead people. Ang laki ng difference niyan. Kaya yung iniisip mo, ang hirap ng Yusana, think again. Di ba? Business relevance. How do we maintain relevance in the next 10 years? Ang startup relevance up to 10 years. Di ba? Most of the businesses nawawala in the next 10 years. Di ba? Yung more than 10 years, yun yung medyo matibay-tibay ang buhay. Di ba? Pero sa Yusana is continuously researching just to be relevant. Kaya ang dami nating product launches, di ba? Next, exit plan. Once you start a business, meron ka agad exit plan. Business may not be relevant anymore. Pero sa Yusana, we are doing legacy business. Ang exit plan mo lang, ipapasa mo na sa next generation mo. Yun ang pag-exit mo dyan. Tama? Support. Ano ang support mo pag nag-open ka ng business sa sarili mo? You or your partner, ikaw lang. Kasi the rest are competitors. Tama? Pero sa Yusana, you have a team. Kaya the question is, mahirap ba talaga mag-Yusana? Diba? Actually, madali lang siya kung iisipin mo. Diba? Nasa isip lang natin kasi na mahirap, di kaya, etc. It's mostly self-limiting beliefs. Income potential, alam naman natin to para sa mga new member. Diba? Nilalagay lang natin dyan, Diamond 8,000, but the income is unlimited. Walang limit sa star kung anong level ng Diamond po tayo. In the worldwide, ano po bang highest worldwide natin? 17. Okay, worldwide, meron na po tayong 17-star Diamond sa worldwide. Tinatry ko nga hingin yung income hindi, bawal daw eh. Bawal na, papakita sana dito eh, bawal daw. O, di ba? Para lang mabaliw-baliwan lang tayo ng light. O, di ba? Pero, di ba? Imagine. Di ba? May 17-star tayo. Marami tayong leaders na second generation, meaning pinamana na ng parents nila yung business sa kanila. So, meaning, proven na talaga that we are legacy business. Okay? Now, eto na tanong. O, sige na, mentor. Alam na namin, maganda negosyo, maganda Yusana, maganda network marketing. Woo! Decided na kami! Yeah! Okay. Gusto na namin. Sino dito ang gusto ng magseryoso at magsimula ng talagang pangmalakasan? O, di ba? Gustong magseryoso, magsimula ng pangmalakasan. Pero, if you are a new member right now, nandun ka pa sa moment na nalilito ka sa buhay, paano ko ba talaga gagawin? Sa dami ng pinag-usapan natin, na-overwhelm ako, ano bang gagawin ko para ma-achieve? O, eto, bigyan natin kayo ng mabilisan lang. Okay? Huwag kayo ma-overwhelm, ha? Huwag masyadong malunod. Dahan-dahan lang. Simple lang. Ito lang ang isipin mo. May roadmap. May tatahaking landas. Kung ngayon ay bago ka, nagmumuni-muni ka agad paano mag-diamond, ay medyo mahabang biyahe pa talaga yan, kapatid. Okay? Ito po ang gagawin nyo. Umpisan mo lang isipin kung ano muna yung kailangan mo ngayon. At your level. Kasi kung lahat ng pinoproblema mo, ang problema ng mundo sa Yusana, talagang mahihirapan na o-overwhelm ka. Sobrang dami. Anong uunahin ko? Hanggang paralyze. Analyze, paralyze. Ito lang ang isipin nyo. Ito, ang roadmap natin, you start thinking of earning 100 consistently. Kung hindi ka pa nagwa 100 ngayon, is-solid mo yung 100. 4 weeks. Pag nag 4 weeks nga ng 100, tumalon ka na sa 200. Pag umay ka na mag 200, siguro 2 weeks, 3 weeks, o 4 weeks, diretso sa 300, 400. Unti-unti. Huwag ka agad, pwede mo 1,000 agad bukas?
di ba, medyo marami kang mistake na gagawin pag ganun. Huwag kang mainip. Build the right way. Kasi yun ang mas solid yung income ng business mo. Build the right way. So start thinking sa maliit, palaki. So from 100, maging 200 ka muna, 400, 600, 1,000, and Ruby and above. Ngayon, ganito yan. Per level, meron kang dapat skill na i-master. Sa level na yon, yun lang yung dalawang bagay na tututukan mo paulit-ulit. Pag hindi mo ma-achieve yung income, meaning hindi mo pa na ma-master yung skill na yon. That's why hindi ka makakatalon sa next. Di ba? Kasi minsan nag-iisip ka, ba't ganun? Ang tagal ko na sa'yo sana, pero hindi nag-move yung income ko. Ano po ba talaga ang kulang? O, yan ang sagot. Tuwing mag-iisip ka ng kulang, eto sagot. Balikan mo tong graph na to, ay yung map na to. Bakit? Yan ang sagot. Yan ang kulang mo. Pag ginawa mo yan paulit-ulit, master mo siya, ready ka na to move to the next. Paano po yan? Sa 0 to 100, eto tanong, sino dito next week gusto niya mag $100 siya? Taas po yung kamay. Ayan, may mga bagong member. Dami, grabe, mas kalahati ata ng room. 100. Eto po, alam nyo, dalawang bagay lang kailangan nyo matutunan sa 100. Okay? Of course, syempre, yung NDO trainings, nandiyan na yan. Dalawa lang. Ano yon? Sell and sponsor. How do you move your product? Number 1. Number 2, how to sponsor people. Yan po ang kailangan nyo i-master. Kanina yung how to sell, na-discuss na po. Tama? Ang laki pong tulong. O, gagawin mo na lang. Execution na lang yun. Yung sponsoring, yan ang next mong kailangan gawin. Kaya pala hindi ako nag-100, puro ako sell. Pwedeng ganun. Kaya pala hindi ako nag-100, puro lang ako sponsor, pero yung product ko, Christmas tree na sa dami sa bahay, nakaimbak lang. O, di ba? Patay tayo dyan. So, sell and sponsor. Now, if you master these things, di ba, nagawa mo na, ready to multiply it. Parang palakihin mo yung skill na yun, padamihin mo. Parang ganito, yung selling, di ba, nagbenta ka sa tao. Tanong, one time lang ba yon? Ano daw ang sabi kanina? Follow up. Kasi dapat lifetime customer. Ang goal mo forever na siya. Nasa customer gagamit. That's the target. Hindi ka nagbenta dahil one time lang na gusto mo lang ma-dispose yung meron ka on hand at kumita. Pag binenta mo sa tao na yan, habang buhay yan, nagagamit, na ipaiintindi mo sa kanya, bakit kailangan niya at hindi niya bibitawan ang pag-inom ng Losana. Tama? So ngayon, yung mga binentahan mo, re-repeat. Tama? Anong tawag dun sa repeat order nila? Auto order. So yun. Pag nag-sell ka, ang goal mo, uulit sila, auto order. So yung skill nag-level up. Tama? Next, sponsoring. Pag ni-level up mo yun, marami kang in-sponsor. 4. Ano tawag dun? Naging PPS ka. Tama? So the skill you need to move from 100 to 200 is double the skill ng 100. Selling and sponsoring. Ang selling, pag dinoble, magiging auto-order. Ang sponsoring, pag dinamihan mo, PPS. Once you do it, 200 na ang income mo, supposed to be. Now, ngayon, paano ka mag-move sa 400? O, auto-order isa. May isa ka nabentahan, nag-AO na. Paano kung 4 na silang nabibentahan mo? Tapos nag-AO na silang 4. Anong tawag dyan? Maraming points. Ano yan? Group sales. Tama? Group sales volume. So, you multiply your auto-order into many, na maintain mo silang lahat, group sales volume. Multiply the skill. Next, PPS. Nag-PPS ka na, may downline ka. Tama? Yung downline mo, anong gagawin dapat nila? Mag-PPS din. Duplicate yung skill na ginawa mo papunta dun sa downline mo. So, ikaw, PPS, create PPS. That's the skill ng $400. Nagigets nyo? Kaya if you are lost, bakit ganun? Parang hindi ko na-achieve yung income ko. Ano bang ginagawa mo na dyan? Wala pa. Ay, patay tayo dyan. Ay, talagang wala pa, di ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Ay, nasa sponsor, hindi ko pa ma-master sponsoring. Bumalik ka muna dun. Kasi paano mo expect gawin mo tong lahat kung hindi ka nga nagma-master dun sa unang-una? Nagigets nyo? 600, paano to? 'Di ba? Pag grupo na ang mga tao mo, anong sabi kanina? 'Di ba? Dapat daw may leverage. Kasi paano mo lahat, pwede bang benting down na ikaw taga-present lahat? Wow, di mo tinuruan. Siyempre, dapat may duplication, dapat di attend training, di ba may ganon? So, mag-iisip ka na ng high leverage activities. Yung katulad nito, pinapunta mo dito, leverage ba sa'yo? Oo, kasi ako yung nagpapagod, ikaw nakaupo ka lang dyan, tama? Leverage yan.
Laway ko yung naubos. Bakit? Points ko ba kayo? Ay, diba? Taray, ano? So, yan. Yan yung mga high leverage activity. So, if you are a leader, 600 ang goal mong income, leader ka na mag-isip. Ano ba pwedeng gawin ng mga tao ko para high leverage activity ako? Diba? Next, pag nag-PPS, tuloy-tuloy, di ba? Growth. And so on. So, ganun siya. So, ito lang yung roadmap na lagi nyo tandaan. Okay? You start from the basic skill, multiply, pag na-master mo, keep on multiplying, tumataas din dapat ang income mo, sumasabayan. Di sa minsan, gusto natin income muna, pero walang skill. Hindi pwede. Hindi pwedeng mauna yung income muna. Tama po ba? Dapat you improve yourself first and then the income will follow. Ang maganda sa sana, corporate po natin, bawat level, tinulungan tayo. Bawat level, binibigyan tayo ng incentive. Imagine, pag nag-200 ka, pwede ka na makapasok sa quarterly growth. Pag nag-200 ka, may Pace Setter Academy. Pag nag-400 ka, quarterly growth ulit, blah, blah. Pag nag-600 ka, meron tayong leadership summit. Tama? Pag 1,000 and above ka, may growth Las Vegas, may Zambia, meron pang kaninang in-announce na promo. So, ibig sabihin, lahat na po ng kailangan natin, binigay na, gagawin na lang talaga natin. Wala na tayong excuse para hindi gawin. Now, ito, ngayon, since bago kayong lahat, tama, karamihan, kasi this training is for newbie, tama? Kaya nandito tayo. Sabi kanina, decided ka na anong gagawin sa roadmap. Sa roadmap, nasan ka? Nasa 100 pa lang po ako, tama? Sa 100, ano daw kailangan? Selling and sponsoring. Kanina bang selling pinag-usapan na? Yes. Next pag-usapan natin, sponsoring. Okay. Now, sa sponsoring, ito po yan. Kailangan, itong PPPS promo, sa mga bagong member po natin dito na hindi nyo pa alam yung PPPS, hindi lang yan basta promo. Ito ang practice mo. Ito ang stepping stone mo to build the habit. Hindi po yan nilagay yan dahil gusto lang magpa-promo, hindi. Since bago ka, lahat ng bagay hindi mo alam pag di mo master at wala kang habit. Pero once you do the PPPS, ito ang magsisimula ng habit, marirealize mo, kaya mo. Pag nagawa mo yung PPPS, all you have to do is ulitin lang ng ulitin yan until you reach the diamond level. Yun lang po talaga ang key. Kaya PPPS is so important. Hindi lang income, kundi yung habit building. Kasi yung iba, hindi ako nakabuild ng PPPS, hindi na, di ba, ito promo lang to. Ibig sabihin, part lang siya ng income. Ang income talaga natin, malaki is commission. Tama? Pero why are we promoting na mag-hit ka ng PPS? Kasi ito yung magsa-start nag-build ng habit mo sa negosyo. Okay? Kaya sobrang importante po yan. Kailangan mo talaga yan. Sa mga, sino dito ang ongoing pa ang PPS? Taas po yung kamay. Taas ang kamay. Sige, more. Ayan, ang dami. Sobrang daming bagong member. Yung iba, ano po yung PPS? Patay. O, di ba? Ito, pakinggan natin. Kung kakasali mo pa lang, first 56 days mo, may opportunity ka to gain the PPPS status. Okay? Ano po yan? Ganito yan, dalawang klase. Explain ko lang po, mabilis. Pag nalito kayo, after po ng training natin, kausapin nyo si coach or mentor nyo at tanungin ano yung ulit kung nalilito. Pasadahan ko lang na mabilis. Dalawang klase yan, PS, PPS. Okay? Yung PS, okay? Ilang percent nga to? 10? Tama ba? Hindi ko kasi iniisip yung PS. Tara, hindi iniisip. Diba? Once you hit the PS status, meron kang 10%, okay, na duplicated income kung magkano yung income ng sponsor. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yan. Pag PPPS, ito yung 15%. Now, how to hit? First 56 days mo, okay, pag kakasali mo lang today, bilang ka ng first 56 days, yun yung time mo na mag-hit nito. Mag-sponsor ka ng 800 sales volume points, either PC or associate. Okay? Next, at least 2 personal enrollees, pwedeng PC or associate, dapat minimum of 100 points purchase. Okay. Tama po ba, Miss Army? Pwedeng PC lahat, di ba? Pwede rin associate lahat. Basta minimum. Okay, for example, 800. Meron kang 8 PC. So, dapat tigma magkano ang binili nila? 100. Kasama po bang auto-order nila? Yes. Kasamang upgrade? Yes. Kaya, ang suggestion ko, kung nag-hit ka ng PPPS ngayon,
first week, second week, gawin mo na agad para kasama pa yung auto-order at upgrade, mabilang. Kasi kung dulo ka, procrastination, hindi na mabibilang. Kailangan mo lahat talaga i-sponsor. Nagets nyo? Next, pag PPPS, 1,600 SVP from directly sponsored associate, and at least 4 personal enrollees can be PCR associate, minimum of 100 points. Ito kanina, 2, minimum of 100 points. PCR associate. Ito, 4 at least. PCR associate. Basta 1,600 accumulated. Nagigets nyo po? Nalito po ako, o mamaya, yung mentor mo, balikan mo ulit, di ba? At ipa-explain. Ganito lang po kasimple ang kitaan dyan. Kunwari, ikaw si you. Diba? Gold director ka. Magkano ang income mo per week? $1,000. May 4 kang inisponsor, nag-PPPS ka. Tapos sila nag-PPPS din. Sponsor mo si Tin, si Mel, si Bob at si Kat. Si Tin kumikita ng $1,000 per week. Wow, sarap. Si Mel, 1,000. Si Bob, 1,000. Si Kat, 1,000. Magkano po ang 15% ng 1,000? Ay, 1,000. Magkano? 150. So, pag PPS ka at PPS din sila, you will get 15% po duplicated. Hindi po bawas sa kanila yon. Kung magkano yung income nila, 15% nun iduduplicate po sa'yo. Baka yung iba, ay grabe, babawasan yung income. Hindi po, okay? Buo pa rin income nila. So, magkano ang 15% ng $1,000? $150. So, may tigo $150 ka sa 4 na yan. So, imbes ang income mo $1,000 lang, naging plus 600, $1,600. Imagine, ito tanong ko sa inyo. Anong mangyayari pag may extra $600 ka lang na bonus linggo-linggo? Magkano $600? 30,000. Eto, imaginein mo, what if may extra kang 30,000 per week bonus lang? Labas sa komisyon mo. Anong gagawin mo sa extra 120,000 on top of your commission? Kasi commission mo 200K, di ba? Gold ka eh. Tapos may 120 pang extra. O, di ba? Pwede bang pambili ng sasakyan? Pwede. Pwede ba pang down payment ng mga bahay? Pwede bang paglagay sa investment? Pwede bang pambayad sa utang? Yes. Ang daming pwedeng gawin. Bonus. Di ba? Dati nag-aantay tayo bonus December. Sa'yo sana, linggo-linggo. Kailangan mo lang trabahuin. Kaya if you are still running for PPS, do not miss the opportunity to have bonus every single week. Diba? Ayan. Kung PS, ito. Ayan, 15% match. Diba? Yan, kailangan mag-PPS din sila. Ito yung sinabi ko kanina. Medyo na-duplicate yung slide ko ng light. Okay. Okay, next. Teka ha, ine-next ko. Na 2 beses atang na ano. Ayan, ito. Ay, wait, sorry. Yan. Imagine, kung makasponsor ka ng Gold Director, 6,750 pesos per week matching bonus on top of your commission. Pag nakasponsor ka ng Ruby, may additional kang 13,000 pesos per week PPPS lang sa isang tao. Okay? Pag Emerald, 20,000. Diamond, imagine paano kung nakasponsor ka ng 2-star, di 40,000 per week on top of your commission. Bonus lang yan. Isang tao lang yan. Paano kung 4 yung Diamond na na-sponsor mo? Di ba? Yes. You'll never know. Di ba? Ito, example natin, mga real life na tao. Diba? Mentor Jeril and Charles Viray, diba? 2012 to the present, 4 million pesos, PPS alone. Kami po ni Mentor Benj, okay? Starting 2011 up to the present, 14 million pesos po ang kita namin, PPS alone. O, diba? PPPS lang, diba? Ito matindi to, Bernie and 10. 3 years lang nakuha kong income nila. 2015 to 2018, 12 million pesos, PPS alone. 3 years. Kasi may diamond sila, 3 ata. Parang 3 ang direct nilang diamond. Parang ganun. Sila from Singapore. O, diba? Diamond director. So, diba? Help more people have unlimited income potential. Guys, PPS lang to. Hindi pa commission to. Mas maliit to sa commission. Kung may ganito kang PPS, magkano ang commission mo? Diba? Kaya sabi ko, importante po ang PPPS. If you are starting right now and you have downlines na nag-PPPS, please encourage them to do the PPPS. Now, ito yan. Ito. Okay pa ba? Kaya pa? May power pa po tayong lahat? Okay.
Paano mag-PPS? Sponsor. Yun lang talaga. 'Di ba? Sabi nga natin, sponsoring is the lifeblood of our business at any point. Kahit anong network marketing book ang basahin mo, yun daw ang buhay ng network marketing. Bago ka, luma, Jurassic, Diamond, or Business Center, sponsoring ang sagot sa lahat ng problema sa negosyo mo. Maniwala ka, Minto, ang hirap mag-usana, bakit nag-quit downline ko? Eh kung marami kang downline, hindi mo na mapapansin yung mga nawawala. Kaya ka lang nagdadrama kasi yun lang. Pero kung maraming pasok ng pasok, ay may nawala ba? O di ba, hindi mo na mapapansin. Yung mga nagdadrama, pag na-attrition, wala kasing bagong pinalit. Kaya kailangan tuloy-tuloy po ang sponsoring. Sponsoring is the lifeblood. Pag tumigil ka, your business will really slow down. Kaya, eto, sino dito ang may challenge sa business, nahirapan? Anong sagot? Sponsoring. Diba? Eh, ang hirap nga po mag-sponsor. Actually, skill pong kailangan matutunan yan. Diba? Now, 2 key factors. Paano tayo makaka-sponsor ng tama? Attitude and skills. Alam natin to. Mentor, NDO pala to. Huwag kang mag-alala, hindi ko didikdikin to. Di ba? Baka iba kinaman, naku, 4 hours pa ulit kasi NDO pala. Oh, no. Di ba kayo mag-alala? Oh, di ba? Oh. Sa attitude, ito, pasadahan natin. Kahit magaling ang skill mo, pero pangit ang attitude mo, wala pa rin. Ano ang mga tamang attitude to become successful in this business? Sige nga, bigyan niyo ako kung nag-NDO kayo. Yes! GLLA. Ano po yung sabihin ng GLLA? Good listening and learning attitude. Diba? Hindi acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Diba? Ano ko, attend na naman doon ng UNISANA University next week. Alam ko na yan. Diba? Acne. If you're not doing it, you don't know it. Hanggat di mo ginagawa, hindi mo alam. Kahit 20 beses mo nang inatenan yung training, pero hindi mo gina-apply, hindi mo alam. Hanggat hindi mo kayang ibagsak ng tulad ng paano ko binabagsak ngayon, hindi mo pa din alam. At a-attend ka ng paulit-ulit hanggang dumating sa point, mas magaling ka na sa akin. Yun ang key. Diba? Kasi alam ko na, mga tao kasi minsan madaling maboard ngayon, diba? Easily distracted. Alam ko na yun, gusto ko iba na naman. Hindi mo pa nga na-master, iba na agad. Diba? Jelle, ano pa? Mga magagandang attitude to secretary. Yes, upline attitude, diba? Pag may sinabi etong negosyo na to, ito lang ang negosyo na hihilain ka pataas. Walang sasabihin na ikasasama mo. Kaya pag may sinabi, magtiwala tayo sa upline natin at i-perform natin yung sinasabi. Tama? Ay, wow, nag-NDO sila, alam. Ano pa? Good attitude. Ano pa? Diba? Yes, growth mindset. Ano pa? It's my fault. Attitude. Lahat ng result mo ay because ano yung ginawa mo. Hindi kasalanan ng upline, hindi kasalanan ng company, hindi kasalanan ng USANA. If you're not satisfied, you have to improve yourself. And ano pa? Last, training. Walang kamatayang training. Diba? What if may guest ka, kaso lang may magandang training din? Anong pipiliin mo? Training. Eh, paano kung may matutunan ka sa training na na-apply mo dun sa guest na yun? Eh, kung hindi ka umattend, di ba? Hindi mo na-close. Hindi pa na-pay-in. No, di ba? Kaya dapat training. O, di ba? Alam na natin. Ang galing. Alam nyo eh. Di ba? Attitude. Ngayon, skill. Eto, pag maganda yung attitude, ready kang tumanggap ng skill. Eto, papasadahan ko lang na mabilis. Para sa mga bago, alam mo kung ano yung hahanapin mong training. Kaya ako mention. Okay? Kasi sabi nga natin sa 100, kailangan sponsoring. So pag sponsoring, ano bang hinahanap kong training dapat? Ito na, for new member, these are the things you have to learn. First, social media marketing. Marami po tayong prospect dyan makokonect sa social media. Pag may training ng social media marketing, umattend ka. Diba? Una mong aayusin social media mo, ayusin mo na yung profile pic, baka anime pa yan. O diba? O kaya, diba, pusa, ayusin mo na ngayon pa lang. Kung magsiseryoso ka sa sponsoring. Diba? Tanggalin mo na ang mga share mo dyan, ang mga kung ano-ano. Baka may bargadulan pa dyan sa wall mo, tanggalin mo na yan. Gawin mong very, diba, alam mo yun, yung parang ma-attract sa'yo ang mga tao. Yan. Hindi ko yan ididiktik mahaba to eh. The reason I'm telling you this, para alam mo ano dapat yung mga hinahanap ko at tinututukan kong training. Okay? If you are new or kahit old, sabi ko nga, sponsoring is the lifeblood. Diba? Aside sa attitude and skill, ang skill ang next. Next, prospecting and inviting. Importante pong training yan. Next, appointment setting or diba, yung setting appointments. Next, ABC. Alam nyo ba guys, pag magaling kang ABC is build up. Minsan wala pang presentation, pag sobrang galing mo mag-ABC, sumasali na. Yes! Kaya huwag niyong kalimutan ang ABC, power ng ABC.
Yung iba kasi nahihiya eh, parang tsaka, parang jahe. Yan ang malupit nating sandata, ABC. Minsan nagtutur ka pala, sa sobrang lupit ng ABC mo, paupo pala kayo, susunod sumali. Kung magaling ka talaga mag-ABC. Pag di ka maalam mag-ABC, kahit 15 star diamond pa yung mag-present sa guest mo, hindi sasali yan. ABC is very important. O, kalibitin mo na yung mentor sa tabi mo. Ano yung ABC? Hindi mo pa tinuro sa akin. O, alam na this, ha? Hanapin yung training later, di ba? ABC rule. Building and presenting. Next, opening and closing. Okay? And handling objection. Ito, gusto ko lang i-emphasize sa mga bago. Mentor, bakit ganyan? Bakit nandito yan? Eh, di ba yung upline ko naman ang taga-open, close, and handle objection? Ako po ang suggestion ko, kapag bago ka, hindi kailangan matagal ka na o may income ka bago mo gawin to. Or lalo na yung opening and closing and handling. Pag bago ka, dapat ito, minamaster mo lahat. Hindi naman habang buhay, nandiyan yung mentor mo eh. Paano kung may ginagawa? Ano yun, mag-aantay ka muna di ba, na dumating siya bago ka mag-close? Dapat prospect as you go. Kahit saan ka pumunta, kaya mo mag-prospect. Kaso nang hindi mo magagawa yun kung wala kang skill. Di ba? Ay, ang hirap naman. Kapatid, 6 na piraso lang yan. Sabi ko nga sa inyo, 100, sponsoring and selling. Sponsoring ito kailangan mo. So, tutukan mo. Ang mindset mo, hindi laging may tutulong sa'yo. Dapat kaya mong mag-isa. Kahit katabi mo sa van, or katabi mo sa FX, or kung saan ka pupunta, kaya mong gawin yan, 5 na yan, yung 6 na yan, on your own. Hindi po laging dapat si upline, si upline yung taga doon sa handling objection. Paano kung nagkasakit yung upline mo? 1 week, 1 week kang walang pay-in. Nagigets nyo? Bakit ko sinasabi to? Yung iba siguro, tinatamad yung mga upline, kaya gusto kami na lang. Kapatid, ang pinakamatinding maituturo namin sa inyo is pag na-duplicate nyo yung alam namin. Di ba nga ang goal nyo, mas magaling pa kayo kaysa sa amin pagdating ng panahon? That's the time you can surpass our income pag dumating yung time na yon. Paano nyo kikitain yung kita ng diamond kung hindi nyo kayang gawin yung lahat ng skill na nagagawa ng diamond director? Tama? That's the key. Okay? So, kaya po ba? Kanina tuwan-tuwa kayo. Tapos ngayon yung sinasabi na yung gagawin nyo, nalulungkot na kayo dyan. Diba? Kaya po yan. All you have to do is believe in yourself, remove the self-limiting beliefs. Diba? Sa sarili. Sabi ko nga kanina ang ganda ng negosyo eh. Ikaw na lang yung inaantay na kulang. Now, eto na, last na daw. Woo! Ay, sa wakas. Okay pa ba tayo? Yes, 7:30. Okay. Application time. Yan. O, diba? So, ang haba ng sinabi ko, may natutunan po ba tayong lahat? Yan. O, ito na yung last natin gagawin. Last 5 minutes and tapos na po ang programa. Sa wakas, kakain ka na. Okay? Puro pagkain ay nakikita mo eh. Pagkain ay tingin mo sa akin ngayon eh. Tama po ba? 5 minutes na lang. O, diba? Ito na yung last na 5 minutes at tapos na ang araw na ito. Okay. First, find a partner and have a conversation and build up Yusana as a great opportunity. Yan ang gagawin mo. Yung mga katabi nyo, yan na lang para hindi magulo. Tama? Okay? Take turn. So, siguro kahit few minutes, 5 minutes each or 3 minutes each, ganito lang yan. Kausapin mo yung katabi mo, i-build up mo ang Yusana sa kanya. Paano mo imagine hindi siya nag-Yusana? How will you build up Yusana sa kanya? Paano mo i-ABC yung Yusana? What yung prospect? Di ba? Prospect siya. Paano mo i-build up yung Yusana sa kanya sa loob ng 5 minutes? Okay? Kaya po ba natin? Okay? So guys, after nito, Miss Army, mayroon pa bang announcement after nito? Ay, may ipa-flash na lang. Okay? So after this, tapos na tayo, pero gagawin natin yan. So with that, thank you so much guys for having me here. Gabi, pinawisan ako para akong in-air fryer dito. Salamat po. Hopefully natuto kayo and looking forward for more PPS, more gold, ruby, emerald, diamonds in the house. Okay? So with that, thank you so much.